Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, bago ko umpisahan ang kwentuhan namin, siya nga pala si Jamie Nukum. Hello po. Oh. At siya ay ang tumatayong personal secretary ni Idol Japper Sniper at nag-aasikaso ng mga clothing. Yan, yung mga gustong mag-order ng mga clothing, so magkakaroon na sila. Message nyo lang po ang kanyang FB, Jamie Nukum. Yan. Jamie Nukum Barcelona. Barcelona. Yan, Kuya Noli, lagay mo dito. Lagay natin dito. Ayan, at lagi ko namang nababanggit na kung bakit ako napunta rito at paano kami nagkaroon ng communication ulit na Idol Japper Sniper at dahil po kay Jamie Nukum. Dahil noon ay naka-live sa Idol at nakuha ko yung kanyang Facebook. Ano lang, kaumpisa namin po noon mag-clothing. Kaumpisa lang po namin mag-clothing. Baka anong year ba yun? Mga 20... Lumang bahay pa dun. Oo. Ano bang year? 2020 na? Mga ganun. Mga 2020. 5 years na rin. No, 5 years na ba? Ayan, at ayun, nung inano niya yung kanyang Facebook doon, grabe, tapos nung sabi ko sana mag-reply. Nung nag-reply, sabi ko, aba, tuwang-tuwa talaga ako, tumatalon talaga ako nung ako sa bahay. Ano po, actually po, ang daming nagme-message sa akin nun kasi sabog talaga yung messenger ko. Kapag gawa bagong clothing po yun ng Ninong Jeff, tas nag-i-start pa lang. So, ang dami po talagang sumuporta. Tapos, ang ginagawa ko, bukod po yung sa messenger, may mga message request. Tapos meron pa sa spam. Doon ko nakita yung iyo sa spam. Kasi hindi kami friendly kayo ulit, tapos hindi din pa tayo magkakilala noon. Tapos, ayun nga, yung sabi mo na parang nagkatrabaho. Yun, nagkatrabaho sila ng Ninong Jeff. Tapos, sinabi ko agad yun sa Ninong. Sabi ko, Ninong, may nabili sa akin ng... Ay, hindi, Kuya Jeff pa. Gawa hindi pa kami kasal noon. Sabi ko, Kuya, may nag-chat sa akin, kaibigan mo daw. Tapos inabili ng clothing. Tapos sabi niya, sino? Sabi ko, is Noli. Noli ano. Sabi niya, oo, kilala ko yun. Tapos yun, natuwa nga ang Ninong Jeff noon. Yun, doon na nag-start yung nagkakamustahan na tayo. Nakailang bili ka rin yata ng clothing noon . 3 siguro. 3. Ayan, salamat. Yung clothing ang naging way. At ayun, hanggang sa nagpabalik-balik ako rito nung pagpunta ko, hanggang sa Idol, bago ka umuwi dapat ma-monetize ka. Hanggang sa si Jamie Nukum, siyempre may sarili siyang gawain. So parang nakakaganon-ganon lang kami. Hi lang, hello, nagkakasala sa lubong. Ayan po, mga Kuya Noli. Mayroon din po siyang YouTube channel. Ayan, YouTube channel ay Jamie Nukum TV. Kasali din po ako sa challenge, kaya lang na-kick out po tayo. birthday niya yata yun, no? Opo, nung na-kick out ako. Pero, yun, hanggang dun lang talaga . At least, may pampasko pa din. Sasawarin pa rin sa Pasko. Okay rin naman tayo naging revenue mo, no? Oo, rin po, nag 200 plus din. May pampasko. 200K? $200. $200 ka sa 200K. At, ayun. Sabi ko nga nung sayang, nagkasabay kami ni Kuya Noli. Nagkasabay kasi tayo sa challenge. Sabi ko siguro kung hindi ko nakasabay si Kuya Noli sa challenge, baka nagsuportahan din tayo. Ayan. Kasabay ba kita nun? Ay, oo, kasabay pala kita ngayon, no? Kasabay. Bagay, marami pa namang marami pang pagkakataon. At lagi naman siyang nasasali ni Idol. Tapos kasi nung time na yon ay pag may pupunta po kasi dito sa Bukana, nagme-message sa akin. Gano'n. Kaya nung time na yun, si Kuya Noli, pag pupunta, di ba may vlog ka noon, nandito tayo, nung ako yung sumalubong sa'yo. Tapos siya yung unang nagregalo sa Ninong Jeff ng video okay. Video okay. Kaya sobrang sumaya din noon, gawa ng, syempre yung Jeff mahilig sa kantahan. Ayan. At lagi kong binabanggit din siya sa mga vlog ko kasi kung walang Mika at hindi niya nakita sa spam message yung aking message or in-ignore niya, walang Kuya Noli ngayon. So, si Jamie Nukum ay part ng vlogging industry ni Kuya Noli. Ayan, kung ano man yung nararating ni Kuya Noli ngayon, kasama po si Jamie Nukum dun sa story ni Kuya Noli vlog. Ayun. At buti naman at hindi mo ko na-ignore, tumingin ka pa rin sa spam message. Hindi po, halos lahat po talaga iniisa-isa ko. Minsan nga, 'di ba, nung time na 'yun po kasi may hating gabi nagising pa ako kasi talagang iniisa-isa ko po yung mga message noon. Gawa ng yung iba na bili ng clothing. Tapos yung iba, kasi uso na ng sponsor ng Ninong.
kalakasan ng sponsor, maraming charity. Kaya talagang binabasa ko siya, isa-isa. Tapos, yun, ang dami nang nag-sponsor noon. Tapos, talagang hinahandle ko yung clothing, hinahandle ko din yung pera ng mga sponsor. Kaya, talagang doble ingat din ako noon sa mga gawa. Kailangan kahit piso detalyado. Sobrang busy niyan. Takbo doon, takbo dito, motor dito, motor doon. Di lang po talaga ako namamaya. Ano pa siya nun? Single pa siya nun. Single pa siya nun. At grabe, napakaraming tao rito. Pati dito, laging puno yan. So ngayon lang talagang yung naging tahimik na nga kasi nga yung mga inalalayan na idol, may kanya-kanya na talaga. Opo. May kanya-kanya ng community kasi po ngayon. Kaya kumbaga wala na dito, nandun na sa sarili nilang community. Opo. Pero may mga time naman nagkakasama-sama pa rin kami. Minsan lang po off-cam, gano'n. Siyempre kasi hindi naman pwede laging sa camera. Lalo na minsan pag inuman, gano'n. Masaya, magaslaw. Mga kantahan. Diba? So kumusta pala ang pagbablog mo? Okay naman. Nung pagkatapos ng challenge, kasi birthday ko noon, yun, ilang araw kaming walang internet. Ngayon lang po naayos kaninang umaga. Ay, hindi, kagahapon pala. Kahapon lang po naayos. So, sabi ko nga, ay, mamaya magla-live ako. Magla-live lang po ako. Ganun. Tapos, vlog ulit. Pagpapatuloy ko pa rin po ang pagbablog. Naantay ko nga lang po yung clothing kasi darating na po ang clothing yan sa mga gusto po umorder. May mga t-shirt po tayo, hoodie na bagong design. Wow. Tapos, ang bala ko po, katulad dati, binablog ko yung mga nabili, sila shoutout, gano'n. Kasi, masaya na rin kasi ma-shoutout din sila ng ng Ninong Jeff. Ayun, from the start, hindi naman talaga siya vlogger, no? Hanggang siya naging vlogger. Ayan. Hindi talaga ako vlogger noon, gawa nang nagtitinda ako ng clothing. Tapos, ang ginawa ko, naggawa po ako ng YouTube channel. Tapos, nagulat ako, ang subscriber ko, malapit na mag-1,000. Sabi ko, ay, Kuya Jeff, sabi ko gano'n, tingnan mo yung aking YouTube channel. Sabi niya, yan, mag-ano ka na, mag-vlog ka na. Sabi, mahihiyain kasi ako noon, di ba? Sobrang mahihiyain ako noon. Kaya yun. Buti na lang, pinagpatuloy ko. Marami rin, ang laking tulong din kasi ng pagbablog. Siyempre, ng bahay namin, tapos yung gamot ng mama dati. Diba, grabe naman ang maintenance ng mama dati. Tapos, mga check-up. Malaking tulong po noon. Ayun, at yun nga, nung una, hindi ka nag-vlog hanggang sa nakapag-vlog. At ilang beses ka na nasali sa challenge pala? 3. Patatlo na. Lahat naman panalo, hindi talo. Ibig sabihin, okay yung sinahod okay. mo doon. Kasi nag-number 1 din ako dati Tapos maganda rin. Ngayon lang hindi. Ilan ngayon? Ilan lang? Kasi ngayon, na-kick out ako. Tapos, yung sahudin ko ay 200 plus lang. Kasi dati, $200 mahigit. Kasi dati, 1,500, ganun, 1,000 pagkasali sa challenge. Ngayon kasi, meron na tayong hindi lang tayo sa more views. on palipad, meron na rin tayo sa views. So, talagang exciting din, pero ang hirap. Kasi nag-focus ako sa views. Sabi ko, di ba, ang challenge ng Ninong ay kailangan maka 30,000 views. So, nag-focus ako sa views. Nag-vlog ako ng nag-vlog. Tapos yung live, hindi ko masyado siya inaano. Hindi ka masyado nag-live nun? Nag-live naman ako. Kaya lang, wala nag-ano sa akin. Walang nagso-super chat. Kaya ang ginawa ko, nag-vlog na lang ako, nag-vlog. Tapos ko agad yung 30,000 views. Ang galing. So nakapasok ka pala doon sa next level, no? Nakapasok ako. Tapos, malalaman ko, it's a prank. It's a prank. Yun. Tapos yung second round nga, yun. Wala, hanggang doon lang talaga ang kinaya. Ayan, at masasabi na natin na sanay na siya na mag-vlog compare dati. At nagamit niya rin sa yung siyempre pakikisalamuha. Kasi nga, yung sabi niya dati, mahihain naman talaga siya. At, ang laki na ng improvement ng bahay nila. Naka-aircon na. May sarili ng wifi. Ano ang naidulot sa'yo nung dumating dito sa Idol at kinuha ka niyang sekretary hanggang sa mag-vlog? Ang laking tulong po noon kasi dati walang-wala naman talaga kami. Kumbaga, basta parang ang laki ng pinagbago nung dumating ang Ninong Jeff. Lalo na kasi dapat hindi naman ako kukunin noon. Tapos syempre ang Kuya Madi kasi, di ba, pinsan ko. Sabi, si Mika na lang gawa ng
para matustusan din niya ng gamot ng ng mama ko. Gawa nga may sakit na nun ang mama. Tapos yun, yung ako na yung nagbenta ng clothing. Tapos sabi ko, kasi bukod po sa mga nabili ng clothing, ang laking tulong po kasi lalo na sa ibang bansa, may mga nagtitip po sa akin. Diba, may isang nabili po, may magtitip ng, iyon na yung sukling 500, iyon na yung sukli. Ang ginagawa ko po noon, pag ako'y nakakatip agad ng mga 1,000, hindi po muna ako uwi, dadaan na agad ako ng Mercury. Ibibili ko na agad yun ng gamot ng mama. So kaya po ako'y nakaka-survive po kami noon. Yun. Tapos pag nakakaipon ako ng pag naubos ang clothing, di makukuha ko na yung tubo ko sa Ninong Jeff. Sabi ko, tinatanong kasi ako ng Ninong Jeff. Sabi niya, anong gagawin mo dyan? Sabi gano'n. Sabi ko, Ninong, bibili ako ng TV. Ninong, bibili ako ng ganito, papagawa ko, gano'n. Kaya natutuwa din siya. Kasi talagang dati, puro tulo ang bahay namin. Tapos ang liit pa, maano yung dati. Ngayon po, nung namatay po kasi ang mama, nakakuha din po kasi ako doon sa insurance niya. So yun po yung pinagpagawa ko ng bubong at saka ng kisame. Opo. Tapos pinataasan ko lang din po ng kaunti. Para may higa sa taas. Bali lang kayo ngayon dito? Kami lang ni Jimboy. Kayong mag-asawa? Ang Atinalin at saka ang kuya po ay bumukod na sila. Bunso ka, no? Bunso? Bunso. Kaya sa kanya talaga yung mapupunta yung bahay. Ayan, at syempre, yung success ni Kuya Noli, alam ko namumonitor mo naman. Natutuwa siya siguro. Nga ako pag nagla-live ka doon Sabi ko, si Kuya Noli, grabe. Nakikita ko yung comment niya. Nagla-live, nagbablog, grabe. And may sarili ka na rin community. Ayan, at syempre hindi mawawala si Jimmy Nocum doon sa... Ito nga ako nung nagiinom kami doon sa baba. Ako siya na birthday yata na Ninang Ann, yung na may nagpadala kayo kapakpak ng panset. Oo. Yun. Sabi ko, si Kuya Dolly, hindi ako nakakalimutan. Sabi ko ganyan. Yun. Kasi ang daming dala nila, tapos sabi ni kapakpak, kay kay Kuya Jeff, tapos tsaka kay Mika, bakit ako meron? Kasi nga, sabi ni kapakpak kay Kuya Noli nga daw, sa iyo nga daw galing. Ayan, kung message muna kay Ate Ann. Sa Ninang Ann, wala po akong masabi. Sobrang bait po kasi ng Ninang Ann. Wala ka pong kasi once na nagka-problema ka, nangailangan ka, hindi po kayo magdadalawang isip na lumapit sa Ninang Ann. Kaya din yung banding namin. Grabe din po yung mga samahan namin dito. At syempre, ang pinaka-message niya idol. Ay, sa Ninong Jeff, sobra yung pasalamat po namin sa Ninong Jeff na buti na lang dumating siya dito sa amin sa Bukana. Bago natin ituloy yan, ang pasalamat mo. Ano ba yung dating pamumuhay dito sa lugar niyo nung wala pa sa idol? Ano ba? Kasi dati nagtatrabaho ako Hindi, yung mga pati yung mga tao rito. Ano yung sitwasyon, ganun? Wala, lang, puro mag-isda, ganun. Talagang mahirap din talaga dati. Hindi lang po talaga tulad ngayon na kasi ngayon pwede ka na rin mag-vlog na pag gusto mo mag-vlog magbablog ako. Tapos maraming vlogger. Ang kagandahan lang po yung advantage namin dito, marami pong vlogger sa paligid. So kung gusto mo pong mag-vlog, matutulungan ka kasi marami na pong vlogger sa paligid. So yun po ang advantage dito ng mga gusto mag-vlog. Kasi pwede sama ako sa iyo para makilala ka, ganun. Para rin siya, mahatak din ng mga viewers, ganun. Ayan, syempre ituloy natin yung pasalamat mo kay Idol. Syempre, papasalamat ako sa Ninong kasi unang-una dumating siya dito sa Bukana. Tapos pinagkatiwalaan niya ako sa pinakamahalaga po yung sa pera. Yun, kasi hindi po biro talaga yung yung hinahawakan kong pera dati. Grabe, kaya nga po ako kasi minsan pagkukuha po ako ng mga remittance ganun, yung mga charity, may time po na humawak din ako ng mga 300,000 ganun, hanggang 400,000 sa mga charity noon na Ninong Jeff. So ako natatakot din kasi bawat nililista ko din po kasi Ninong Jeff talaga tawag doon, makakalimutin siya. So, bawat transaction namin, bawat kuha niya ng pera sa akin, dapat po detalyado, may
hanggat maaari dapat may date, may oras, may pirma niya. Ganun po ako mag-handle ng pera niya. Tapos sa mga clothing din, ganun. Ang laking tulong po ng pinaghawak po ko ni Nung Jeff ng clothing. Kasi, yun, unang-una nga po, sabi ko po sa inyo, ang bahay, nagkasarili po kaming kontador ng kuryente. Kasi wala po kaming kasariling kontador dati. Nagkatubig po kami, na dati po nag-iigib lang kami sa bomba. Ngayon po may tangkay na kami. Tapos ano po, nagka-aircon. Siyempre naging maganda rin ang TV. Kasi yung TV namin dati, yung ano lang yung ganon. May bukol sa likod. Opo, yan. Yan, ang dami. Sabi ko na pupunta. Talaga. Tumutunog ka. Ako ba'y tumutunog? Ayun po. Tapos, yung Ninong Jeff po talaga yung si Raulo. Ganon. Kala nyo po. Hindi ka malaglag ang cellphone. Ang sama ko yata dito. Sabi ko na ako ba'y tumutunog Ayun. Kaya, Ng basketball. kaya malaking tulong po nung dumating yung Ninong Jeff. At bukod doon, naging masaya. Naging masaya din po dito. Kasi andito yung Mali-Mali Street. Oh. At minsan, daming bisita dito yan. Mga upuan, tabi-tabi, nagkakanta, nagbibideo okay. Talagang, saka mas madali kang nakilala ng mga followers niya. Apo. Ano po, ano din ako noon kasi one time na bago pa lang akong secretary. Tapos may nakakita sa akin, yung secretary ni ni Japper pa picture. Tapos nabibigla ako, sabi ko ba? Yun. Tapos one time po, nagpunta po kami ni Jimboy sa Divisoria. Gawa namimili po kami ng ng paninda. Tapos sakasakay po kami ni Jimboy sa jeep. May patingin-tingin sa akin na lalaki. Di ko po alam kung kasi one time daw nag-comment siya sa vlog ko. Patingin-tingin siya, sabi ko, bakit kaya? Naano ako. Tapos hindi siya hindi siya tawag dito. Nagtanong na siya. Sabi niya, hindi nakatiis. Ikaw si Jamie Nukumano, sabi niya, yung sekretary ni Japper. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, opo, ako nga po. Tapos, ayun, siguro, ang dami po kasing nakasakay sa jeep. Hindi na kami nakapagpa-picture noon, po, kwentuhan. Nakakatuwa lang po kasi kahit saan po kayo magpunta, meron pa rin nakakilala. Ayun ang kagandahan na naidulot ng social media. Di ba? So ayun mga kanoli, at nakilala nyo na si Jamie Nukum, isa sa dahilan bakit may Kuya Noli ngayon. No? So lahat ng mga pabahay ni Kuya Noli, ano man nangyari sa vlog ko, ano man ang mga natulungan diyan, isa po si Jamie Nukum doon ang rason. Ayan. So, ayan. Salamat muli. Kuya Noli, pwede mong tignan ang aming sige. So, tignan natin yung mga pagbabago sa kanyang bahay. Uy, naka-tiles! Yan naka-glass door and window. Ito po para sa aircon, hindi po masyado malaki. Tapos ayun nga po, ang kaganda lang po, napataasan ko po, tapos wala nang tulo. Yun na po ang mahalaga. Tapos yan, ito lang po, hindi ko pa natatapos, yung dingding. Siguro tsaka na po, pag yung dingding. Tapos ayun po, nakapagpaano po ako ng attic dito. Yan, kaya lang hindi pa rin po tapos, tsaka na po. Bali doon ka natutulog kayo sa taas? Sa ngayon po, dito po muna kami ni Jimboy. At least, ayun kasi pampaluwag din yan Opo. And ayun, ang laki din po ng hindi katulad po dati na dati dito kasi lang dati pagkagayan mo, hawak nyo na yung kisame namin. Saka dito lang lahat, sa baba. Wala yun. Mas lumuwag, mas naging Maas komportable. Ayan, at nasilip natin ang mansion ni Jamie Nukum. Salamat! Salamat kay Noli, ingat kapag uwi. Walang katapusan pa sa salamat lagi. Wala po yun. Alright! Bye-bye! Okay po, thank you so much. Ano po yung wala ng bukol yung TV? Alright! So, yun na. Salamat talaga. Ako, thank you. Kakain na po siya. Ayan! Salamat! Salamat kay Noli. Alright. Pauwi ka na rin ngayon. Mamaya. Mamaya din. Sige, salamat ha! Ako, thank you. Ayan. Inaamin ko noong unang tagpo, agad nabihani aking puso.
Sa paghahanap ng makakasama, sinubukan kong lumapit, baka sakaling tama. Patawad kung noon ako'y makulit, di ko ginusto, puso ko'y sakit ang sinapit. Tanggap ko nang sinabi mong hanggang kaibigan lang, kaya't tumahimik ako at di na nagparamdam. Sa aking pagbalikwas, natanaw ko sa iba, isang dalaga na may ngiti sa mata. Unti-unti kong sinuyo hanggang siya'y nahulog din. At puso kong dati sa'yo, ngayon'y may sariling akin. Nakalimutan ko man ang damdamin noon, masaya na ako sa bagong panahon. Ngunit tuwing naisip ko ang nakaraan, ayokong balikan kahit sandali lang. Nais kong maibalik ang pagkakaibigang matahlik, hangad ko'y matupad ang kanya-kanyang guhit ng ating palad. Pangarap kong mawala ng tuluyan sa isa't isang ilan.